Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang inamin ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na gumawa talaga ng ingay sa mundo ng boxing ang naging bakbakan sa pagitan ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue at ng world title challenger na si Ramon Cardenas. Ito po ay dahil bukod sa napakagandang performance na ipinamalas ni Inoue, ay mas naging agaw pansin at mas mainit na pinag-uusapan ang hindi inaasahang pagbagsak niya sa second round matapos siyang masapol ng solidong counter left hook ni Cardenas. Subalit pagkatapos nga po ng kanilang laban ay inamin ni Inoue ang pagkakamali niya kung bakit siya bumagsak sa laban. Paliwanag ni Inoue na aminado daw siya na medyo minaliit niya si Cardenas kasi wala naman umano ito sa level niya, dahilan kung bakit naging pabaya siya sa kanyang depensa. Mas ganado daw kasi siya kung ang kalaban niya ay yung mga lehitimong world champion at subok na, katulad kila Muradjon Akhmadaliev, Junto Nakatani at Nick Ball. Pero matapos umano ng ipinakitang performance sa kanya ni Cardenas, ay hindi niya daw itatanggi na napahanga siya ng gusto dito kasi mas malakas daw pala ito kaysa sa inaasahan niya. Bukod dyan ay talagang ang tigas umano nito kasi nananatili pa din itong nakatayo at buong tapang na lumalaban sa kabila ng binabato niya na ang lahat ng pinakamalalakas na suntok niya. Pero ganun pa man ay ang mahalaga umano sa lahat ay sa kabila ng kanyang maagang pagbagsak sa round 2 ay nanatili pa din siyang kalmado at nagising ang kanyang pagiging halimaw. Kaya naman sa bandang huli umano ay nakuha niya pa din ang tagumpay. Habang si Cardenas naman ay masayang-masaya pa din sa kabila ng kanyang pagkatalo. Ayon kay Cardenas ay sobrang proud daw siya sa kanyang sarili kasi sa kabila umano ng isang Uber driver at delivery boy lang siya ay nagawa niya pa ding patumbahin ang isa sa pinakamalakas na pound for pound fighter sa buong mundo. Napatunayan niya din umano sa laban na ito na isa na siyang lehitimong fighter. Kaya naman kahit natalo siya sa laban na ito ay nagbago daw talaga ang kanyang buhay. Lalo pat kumita siya ng $1.8 million o mahigit 100 million pesos. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga po ng napakapangit na performance na ipinakita ni Ryan Garcia kontra kay Rolando Romero sa naging laban nito, kung saan halos hindi ito nagbato ng suntok sa buong laban at bumagsak pa ito sa second round, ay madaming fans ang nanggigil dahil ang laki ng mga tinalo nila sa pustahan, nang dahil sa tumaya sila ng malalaking pera kay Garcia tapos heavy underdog pa si Romero. Kaya naman dahil dyan ay suspetsya ng mga fans na mukhang binenta daw ni Garcia ang laban upang mas kumita ito ng mas malaking salapi. Nagdududa ang mga fans kasi kailanman umano ay hindi natin nakita si Garcia na ganito kahina at parang walang balak manalo kaya nakapagtataka daw talaga ang mga kilos nito sa ibabaw ng lona. Pero ayon naman sa iba ay hindi daw nagbenta ng laban si Garcia at bagkus lumabas lang daw talaga ang pagiging natural nito nang dahil hindi ito nakapaggamit ng pinagbabawal na gamot. Yung nakita daw natin na laban ni Garcia kay Romero ay ito umano yung tunay na Garcia. Isang pangkaraniwang fighter lang umano talaga ito kapag hindi kargado ng gamot. Pero depensa naman ni Garcia na apektado din daw kasi siya nang dahil sa hindi paglaban ng isang taon at 5 linggo lang din umano siyang nakapag-ensayo na siyang nagresulta sa hindi magandang performance. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.